Okay. Guys, ito yung pinaka ano, inaantay ko na swing trade. Sobrang tagal lang ng confirmation kasi ito kasi guys yung mga binabox ko. Ito yung mga demand zone na pwedeng pasukan for entry. Ngayon kasi, ang nangyari dito, nagkaroon na dito ng first food. Ito guys, oh, yan. Nagkaroon na ng liquidity. Pero bago lumipad yan, possible kukunin niya yung liquidity dito. Yan. Possible guys, mag-touch yan dito guys ha, sa area na to bago lumipad. Ngayon siguro magkakaroon dyan ng ano, consolidation sa area na to. Yan, dito sa blue box na to. Kasi syempre magkakaroon dyan ng mga bullish movement tapos maraming papasok na buy. Maraming papasok. Ito kasi guys, may signal na ako dyan guys eh. Itong area na to, may signal na ako dito na lilipad na talaga siya. Ito guys, itong part na to, ito yung tinatawag natin na pullback. Yan, kaya ang mangyayari, alam kong lilipad na to pero ang gusto ko sana mangyari ito, mag-touch pa dito sa blue box na to. Yan, yung blue box na yan. Bago lumipad hanggang dito. Yan, possible guys dito. Ito yung mga nakikita kong pwedeng ano. Pwede ka mag-exit. Wait lang, wait lang. Hindi, dito talaga eh. Ayan o, pwede ka mag-exit dito guys. Yan, sa area na to. Basta makuha to guys ha, basta makuha to. Kaso matagal yan. Siguro it takes 3 weeks or 1 month. Kaya matagal-tagal to. Siguro mga dito yung position, tapos ganyan. Malaki yung risk reward yan. Yan, baka dito. Depende guys ha. Yan, mga ganyan-ganyan. Malaki yung makukuhang risk reward dito, banda. Yan. Okay. Yan, inaantay ko lang to guys. Ito yung mga ano, yung mga big trades natin na inaabangan. Yan, depende guys kung ano mangyayari dito. Ngayon kasi sa 1 hour time frame consolidation guys. Ito ano to, mas okay pa dito mag-sell ngayon. Pero wala akong setup na sell guys eh. Buy lang yung inaantay ko dito. Kasi yung trend kasi nito guys ng CHFJPY is uptrend. Sobrang strong uptrend yan. Kaya kung magsisell tayo dyan, medyo delikado. Unless na lang kung scalper ka. Yan, dahil swing trader ako, yun. Yan. Kaya wait natin guys sana pumunta ito sa area na to. Kanina, yung na-signal ko na USD CAD naman, ito yun guys. Yung USD CAD natin, nasa ano pa to guys, nasa buy to, buy setup to. Yan, nasa buy setup to ngayon, pero ito kasi klaro na kasi guys na ano to yun. Yung buy setup niya, dito guys maganda mag-sell. Dito banda sa ano, sa level na to. Sa premium and discount, dito pwedeng mag-sell. Actually nga, dito nga pwedeng mag-sell yan sa ganyang area na yan. Pero ngayon kasi kung dito ka magsisell ngayon, okay naman. Kaso, medyo ano lang, mabilis lang yung pagtitipi mo. Siguro, kunwari, ako kasi guys, nakasell ako dito last time. Dito banda. Pero nag-cut ako dito banda ka last time. Nung Friday, nag-cut ako dito. Kasi sabi ko, dapat ano. Kasi nung una, cellphone lang guys gamit ko. Akala ko ano to, dalawang candle to. Kaya sabi ko may letter M, yan. Sabi ko nag-cut ako. Yun pala ngayon, nakita ko sa trading view, isa lang pala. Kasi nagbakasyon kasi ako guys eh. Kala ko letter M kasi possible lilipad yan. Pero ngayon guys, ano to? Ito yung pwede kong pasukan. Dito, papasok ako dito ng trades dito banda at saka dito. Dalawa. Dito, papasok ako ng entry 1. Yan. Tapos dito, papasok ako ng entry 2 ng buy position setup. Kanina, nag-signal ako kasi may confirmation na dito sa 1 hour time frame. Ito guys, so may confirmation na dito guys. Ito yung strong movement to palipad na. Kaso may mga naiwan na mga order block, yung may mga orders guys na naiwan. Yung may mga demand. Kaya sa ano sa pag-analysis sa pag-ano ko pagba-back test, lahat ng mga naiiwan na mga orders binabalikan bago lumipad. And kumbaga babalikan niya muna bago siya lumipad.
Kaya ano, kumbaga maghahanap muna siya ng mga liquidity, magsa-stop out muna. Ito guys, pwede niyo tong ano, pwede niyo tong i-hunt yung stop loss dito kasi maraming nakabay dito eh. Yan, pwede niyang i-hunt yung stop loss dito at saka ito. Yan. Siguro mga aabot lang yan mga, kunwari, dito siya maghahanap. Pwedeng ano guys, ito. Pagdating niya dito, maghahanap siya ng stop loss, i-hunt niya to, yan, i-hunt niya to dito. Magkakaroon dito ng liquidity. Liquidity grab, sakto, ito yung last na support. Yan, ito yung last na pinaka-support natin, yan, tapos sabay lipad. Kukunin niya to, tapos yung mga nakasell dito, kukunin niya rin. Possible nga lumipad to eh, lumipad to dito, tapos sabay bagsak dito, sabay lipad. Yan, galawang smart money concept guys ha, yung sinasabi ko ngayon. Kumbaga, bago siya lumipad, maghahanap muna siya ng ano, gagawa muna siya ng fake out na senaryo. Yan, parang katulad nito, ililipad niya, ito guys, may naiwan pa dito na orders guys for sell. Tapos, ang iba naman magbabay kasi mayroon ditong W. Yan, di ba? W, parang double bottom, di ba? Yan, dito magbabay, dito yung mga stop loss. Ang gagawin niya, babalikan niya ulit yan. Kasi may mga naiwan pang demand dito. Yan, pero syempre, iba na yung strategy natin eh. Kaya possible guys, ito yung mangyayari. Kaya dito, mag-aabang ako dito ng orders. Yan, para sigurado. Tapos dito naman guys, dito mag-aabang ako ng sell. Sell setup guys ha, dito banda. Pwede nga dito ako mag-TP guys eh. Yan, hanggang dito lang. Yan, pwede rin dyan. Tapos dito sa area na to, mag-aabang na ako ng sell setup. Tapos yung magiging TP ko dyan, yung magiging take profit ko dyan, ito yung itatarget ko. Yan, ito. Ito yung support na to. Yan, dito ako magti-TP. Bali, buy at saka sell ako. Yan, dito banda, may ano ko dyan, maghanap ako dito ng setup ng sell. Tapos, ito naman yung target nito. Yan. Okay, bali, dalawang entry dito for buy. Tapos, dito guys, yan, depende, isa or dalawa yung makikita natin. Depende guys, tingnan natin. Okay, ito guys, yung AUD-USD, opposite lang sila. Kapag lumipad to, babagsak yung AUD-USD. Yan, kaya ko, ito guys, kung magbabay na ako dito banda, yan, maghahanap ako dito ng sell position. Yan, dito banda maghahanap ako ng sell. Yan, kung lilipad yung ano, yung USD CAD, dito mag-aantay ako ng sell. Bluetooth mount. Yan, naka-record naman yata. Ayan, okay. Yun guys, yung ano, kanina kasi akala ko entry point na eh. Pero guys, kanina sa USD CAD, may mga naiwan kasi guys na mga orders. Kaya kanina, actually guys, nag-entry na talaga ako dito. Dito banda guys, oh, kasi 0618, ito, ang pag-entry ko dyan, ito. Yan, dito sa level na to, 0618, sabi ko mag-entry ako dyan. Kaso may nakita akong demand. Mga naiwan na orders. Actually, ito may naiwan dito. Tapos dito, may naiwan dito na ito din. Pero sa akin, ito talaga eh. Ito talaga yung naiwan eh. Ito, pwede rin to. Hindi ko na, pero medyo matagal, malayo na to eh. Medyo malayo-layo na siya. Kaya, kaya sobrang ano na, sobrang tagal na. Wait lang. Paano ba mag-mute? Okay, mute natin. Okay. Tapos letter M, no? Daming orders ah. Wait lang. Sa 1 month kasi, sa 1 day kasi, nagamit na to eh. Ito kasi yung tinatawag natin na demand zone eh. Ito, oh. Yan. Tapos, nandito na kasi yung price na gamit na.
Kaya yung demand dito parang hindi na ako interested. Pero possible din 'to na balikan, eh, bago siya lumipad. Kaya ito pag-iisipan ko. Pero ngayon kasi dito ako naka-focus sa ano, eh, itong dalawang ano na 'to, 'yan. Kasi yung area na 'to, ito kasi guys, oh, okey. Ito kasi guys 'yan, ito kasi guys ano 'to, support level 'to. Demand zone 'to guys, ito, yung blue na 'to. Kaya yung stop loss ko dapat manigurado lang, dapat wala sa range na 'to. 'Yan, kaya possible kukunin 'to tsaka kukunin 'yan. Kaya yung stop loss ko siguro dito ko ilalagay. Dito banda 'yan para sigurado lang. 'Pag dito kasi medyo malayo na, pass na ako diyan. Or kahit dito na lang, oh. Update ko 'to guys, i-update ko 'to, 'yan. Tapos kung ma-hit man yung stop loss ko, pagdating dito magre-re-entry ako, 'yan. Kasi ito na yung pinaka-last na support, eh. Okey, basta guys ang importante diyan guys, yung risk niyo lang. Okey, dito guys yung risk ko dito magwa 1% lang ako. Tapos dito naman puwede ako mag 2% dito for entry. Yan, pero para sa'kin guys uptrend kasi 'to. Uptrend pa siya ngayon. Downtrend siya guys, usapang 1 week. Pero sa 1 day kasi merong setup kasi ng eto kasi guys sell setup talaga 'to. Pero dito may naiwan kasi na orders dito. May naiwan na orders sa sell setup. Kaya sa'kin possible puwede niya munang balikan 'to bago siya bumagsak. Yan, kung titingnan ko naman yung gold ngayon guys ano, uptrend talaga yung gold. Ngayon kung willing ka mag-buy dito, kung scalper ka guys puwede guys, Actually naka-buy dito yung ano, naka-buy dito yung main office natin, 'yan. Last week wala silang ano, wala silang loss, eh. Ngayon guys sa'kin, as a swing trader at saka day trader, pero guys mostly swing na talaga ako. Yung position ko siguro guys sa 1 month siguro 4 lang, mga gano'n. Sa 1 week siguro isa, parang minsan dalawa. Pero nagho-hold ako, ang pinaka-last na hold ko ngayon ano, 5 days. Ito wala pa akong nakitang setup sa gold para i-swing trade, eh. Gusto ko sanang mag-sell. Good for sell 'to guys, good for sell na rin, eh, kaso pullback kasi, pass muna ako sa pullback. Pero guys sa'kin, kung magsi-swing trade ako, sa sell ako. Kaso counter trend kasi. Kung gusto ko sana mag-buy, mag-hold, dito ako mag-hold. Kaya guys, sa gold guys, pass muna ako. Ano muna guys, yung multibank muna bahala dito kasi meron silang setup guys na ano, na pang scalp. Kaya idol ko yung mga trader dun, eh. Ayun, eto. Tingnan natin kung may ano. Okey. Yan, CPI Thursday. Ay, oo, magalaw pala ngayong week. Okey 'to guys kasi magalaw ngayong week. Sakto kasi tapos na yung ano, yung Holy Week. Pero dito by setup ako, eh. Wala pa. Wala pang confirmation to buy. Sa GBP USD guys, ano, by setup naman ako dito, pero wala pang confirmation sa 4 hour. Sa 1 hour guys, uptrend siya. Pero sa 4 hour time frame, medyo pass muna ako kasi wala pang hindi solid guys yung ano niya, yung volume niya. At the same time, yung mga candlestick niya sa 4 hour time frame, hindi pa masyadong ano, wala pang confirmation to buy. Kaya waiting pa rin.
Itong CAD CHF. Wala, pangit pa rin. AUD. Ito. Ito, sell naman to guys. Sell naman inaabangan ko dito, sell. Yan. Ito, na-hit niya to na stop loss. Yan. Ito, na-hit niya to. Tapos ito, hinit niya rin. Hinit niya rin to kasi meron ditong order block. Dalawa guys, dalawa yung nahitan niya ng stop loss dito. Kaya hindi na ako magtataka na kapag may news guys sa NCD or AUD, negative papunta dito. Negative yung magiging impact niyan. Okay, AUD guys or NCD. Possible guys, negative yung mga news niyan. Pabagsak lahat. Kaya dito sa 4-hour time frame, maghahanap ako ng mga confirmation to sell. Basta guys, sa akin guys, sell area ako sa area na to. Dalawang ano no, ito guys oh, nagkaroon dito ng equal high. Yan, nakuha niya na, na-hit na yung liquidity dyan, tapos ito kinuha niya pa. Possible dito, hindi niya na to, possible lang guys possible hindi na to lalagpas kasi possible lang, kaya hindi tayo mag-i-entry dyan. Wait tayo ng 4-hour time frame na mawala yung momentum ng 4-hour. Kasi guys, uptrend yung 1 hour. Uptrend siya na nasa main resistance area. Kaya dapat sa 4-hour time frame, kung magsisell man ako, dapat mawala na yung momentum. Mawala yung momentum ng sell. Siguro ano, ito lang gagawin ko, maghanap ako dito ng change of character, break of structure, tapos possible magpo-pullback. Punta ko sa 1-hour time frame. Yan, ganun lang, change of character. Para dito ako mag-entry sa 1-hour time frame. Guys, bago tayo matapos guys, kung ano, kung may pair ka na gustong i-TA natin, pwede mong sabihin bago tayo mag-end. Ito guys, good for buy to eh. Ito banda. Yan, good for buy. Wala pa. Okay. Sige guys, ano na lang, yun na lang. Naka-record naman to. Yan, yung plano ko sa USD CAD at saka CHF GPY. Yan, upload ko na lang to guys sa trading ideas natin. Sige guys, maraming salamat and God bless.